Praise the Lord. Salamat kayo, choir. Wow, salamat sa mga mensahe nga nagpahibalo na to nga doon na tayo desire nga doon na tayo revival. Actually, mga kaigsoon no? Karong panahon na kung dili ka maningkamot nga mapakaon ang imong espirituhanong kinabuhi, mawala jugas passing. Pero salamat sa Ginoo nga doon na tayo church, amen? Salamat sa Ginoo nga dunay mga Kristohanon nga parehan ninyo, parehan na to, nga dunay gay pagpaningkamot nga magpadayon nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Okay. Common kini siya nga verse. I hope nga ato ning karita sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 58, manindog ng tanan palihog ato ning basahon. By the way, ato ning ipadayon sa pagambo no, by God's grace na atay matauran tag solar. Kunya o gitugot sa Ginoo nga mayroon niya itong simbahan. Murag ato aram ang simbahan dali wala mayroon, ang uban na aircon noon. Ato analaywa. Bitaw atong ipadayon sa pagambo, wala imposible sa Ginoo no. Amen. Atong yambo nga hatag na sa Ginoo. Dayon atong yambo no nga katong awit nga atong nadungog masabtan ta to sa matag usa ug kunya doon na tayo pagpaningkamot nga doon na gitawag revival. Dili ka makaingon nga revive us again, Lord, or Lord, revive me, o doon na revival kung wa ka kasabot unsay imuhang unsay gyud atong trabaho as a church member, amen? Okay. Atong ablihan atong sa verse Corinthians chapter 15 verse number 58. Atong dunganog basa palihog. Ready, go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mag-pray that. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mensahe. Gamitay mga lagad in Jesus' name. Amen. Palihog maglingkod. Praise the Lord. Amen. Actually, ang atong gibasa karon nga passage, usa ni ka conclusion sa chapter 15 sa 1 Corinthians sa maong chapter 15, nagisgot kini may tungod sa gospel. Gospel. The word gospel or sa ato aning pagkasabdan, maayo ni siyang balita. Ang buti pasabot, maayong balita tungod kay dunay Kristo nga maoy nagbayad sa atong sala. Butang pinis sa atong una nga dili gyud ta kabayad sa atong sala. Unsay giingon sa Bible, ang bayad sa sala unsa gani? Kamatayon. Wala magingon nga ang bayad sa sala maayong binuhatan. Ang bayad sa sala pagbuhat og maayo. Ang bayad sa sala reformation. Kanang tanan maayo man na, maayong binuhatan, maayong doon na kay ma-reform, mga pagbantay sa kasuguan, mga maayo man na, pero dili na paigo nga ibayad sa atong sa. Ug imong tanawon mga kaigsunan, nganong gitawag ni siya mayong balita tungod kay dili ta kabayad sa atong sa, pero dunay anak sa Dios or Dios nga anak nga nagpakamatay sa krus, gibayran ang atong sala. Amen. Ngano ka o unsa kaha kun wa mabayre ang atong sa? Siyempre, kung wala mabayari ang atong sa, kita may magbayad.
Nan kung kita mo ay magbayad, wa gyud tay kaluwasan. Di kita maluwas. Kay magbayad man ta. Asa man ang bayad sa sala, ngadto sa pagka-impyerno, mo na bayad sa tong sala. Pero salamat nga dunay Kristo nga mo ay nagbayad sa atong sala. So, yun sa man niya pagbayad, gisgutan diri nga siya mo ay namatay. Dahil sunod, wala siya magpabilin diha sa cross, gitangtang siya, gilubong siya. Wala siya magpabilin sa lubnganan, nabanhaw siya. Mga kaigsunan, maotoy, maayong balita tungod kay dunay nagbayad sa tong sala, ang pagbayad niya, gilubong siya, wala magpabilin sa lubnganan, nabanhaw, mga kaigsunan, maayo to siyang balita. Then so, dugang pagyud, gitawag na siya maayong balita tungod kay bisan kinsa nga mosalig niya, bisan kinsa. Pilipino ka, maputot man ka, mainano man ka, maniwang man ka, unsa ba, Amerikano, unsa ka. Basta tao lang juga. Bisan kinsa nga mosalig ka niya, dili gyud malaglag. Salig niya. So, sa diyang misalig ta, mituo ta sa giingon sa Ginoo nga maluwas ta, mo na nga nakaangkon ta sa kaluwasan. Kining kasiguruan sa kaluwasan mga kaigsunan, ang makasabot ra gyud ani, katurag yung naluwas. Kanang wala maluwas, di gyud sila kasabot. Mayingon gyud sila, ha? Naluwas mo? Mugiro po ninyo di gyud sila kasabot. Pero kita nga naluwas, nakasabot gyud da. So salamat kay sa Ginoo. Okay. So, nagisgot ko ni nga dunay nagbayad sa tong sala, mayong balita nga si Jesus Christ, may nagbayad sa tong sala. Ug unya ningon pa gyud siya nga dili lang kay gibayran ang atong sala, kundi mubalik sa siya aron sa pagkuha nato nga mituo sa maong bayad. Kung mong tanaw din sa 1 Corinthians chapter 15, nagisgot kini mahitungod sa ang atong lawas, ilisag lawas nga dili na madunot. Kining lawas nga arthritis ra. Ay arthritis. Kining lawas nga unsa man lawas nga inyong gihambin labi na sa mga senior. Ilahan ganing senior kay nga naman sa dili pa molingkod mingon agay. Gikan sa pagtindog, mayingon po, agay. Arang-arang na lang ingon anak nga mayingon agay, anak. Ang kuya agad, kanang mayingon, aguroy. Kana kuya na. Napa mo diya? Natural na, pero ang Bible nagsulti nga, ang atong lawas nga madunoton, ilisag lawas nga wa nagyoy pagkadunot. Muna saan si Ginoo? Kining lawas nga may kamatayon, ilisag lawas sa Ginoo nga wala nay kamatayon. Murag di kay ta ka-appreciate ani no? Pero kanang magtinga-tinga na ka, maka-appreciate na ka. Or kanang inon bitaw ka sa doktor, oy ang imong sakit terminal na. Amot nganong nag-terminal cancer o terminal meaning nga na kas hapit na ka mo sakay sa barko or sakay sa plano ba? Nanakas terminal. Napa mo diya? Araw mo makasabot ng saan ang terminal. Salamat sa Ginoo. Bisag naataan ang mga ingon na usugutag sa dili, moabot man kita na mga kaigsunan, dunay gingon sa Bible nga, dunay langit. Amen? So, sa atong gibasa karon mga kaigsunan, kung imong yung basahon kining chapter 15, nagisgot gyud ni nga, wow, pagkanindot ba sa Ginoo? Nga diin, kung si Kristo nabanhaw man gikan sa mga patay, nan kita usab nga nagsalig ni Kristo, banhawon sa uban ni Kristo. So muna niya. So atong balikon lang verse 15, nga siya, therefore my beloved brethren, tungod kay muna niya, nganong gingon man siya, matod pa sa kapastor siya nga, dili ka maabot sa therefore. Basta di ka moagig der 1, der 2, der 3. Ito.
Rambot sa therefore, meaning tungod tungod sa maong kamatuoran, tungod sa maong pasalig, tungod sa maong katong giingon diha sa unahan. Ingon siya, my beloved brethren, be steadfast and steadfast, meaning dili ka matarog. Then or kanang ligon ka ba? Ligon nga dili matarog. Dayon sunod, always abounding in the work of the Lord. Okay. Mga kaigsunan man niya, karong salamat sa mga awit nga nagpahibalo na to, dunay revival. Akong usbon sa pagingon, dili ka long or paghinaot nga, Lord, revive me again. Kung wala ka kasulay unsa tong revival gyud, unsa gyud ang kanang pagkadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Daghang mga Kristohanong karon di sila kasabot anang revival tungod kay wa man sila kasulay og joy, kalipay diha sa Ginoo, kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili ka maglong, dili ka manghinaot og revival kun wa ka ka-experience ato. Pero para sa ko ang mga kaigsunan, for me, salamat sa Ginoo, number one, na ako na-experience tungod sa diyang maglong tag revival tungod kay number one, sa diyang nidawat ka ni Kristo nga imong manluluwas, na-experience nimo ang joy of salvation. Dunay nangutan na pastor, mo din na, ana din na, inko, ana, gina, basta maluwas ka, doon na juga ay joy. Siya sa ako, pastor, wa man. Basta wa ka maluwas. Kasi may nag-experience na na-experience ang joy of salvation. Allah, gamahayaran ninyo eh. Ang uban, wa lagi mong pataas. Duda lang juga ninyo ba? Joy, abi mo sa ako alang experience ako sa diyang nidawat ko ni Kristo nga akong manuluwas, dili man tayo ng mga Pentecostal, pero doon ay na-feel na ko nga bugnaw kaysa kong ulo, mura ko gibubuan o nindot yung kaya kong paminaw. Hapit ko maka-speaking in tongues dito. Dili. Pero ang buhat masabot na ko mga kaigsunan, wala kayong kong, wow! Ninduta din luwas to, no? Pero maniniya, ang atong feeling naluwas ka, nagbase na sa imong gituhuan sa bersikulo. Pagbasa yun ako sa maong bersikulo nga, John 3:16, nga dili de kumalaglag, Juan 3:16, should not perish. Basta nakahilak yun. Lord, salamat ka, naluwas ko. Kanalang word nga, should not perish. Dako na kaya na, tindut na gid. Tiyaw mo na, umadto kasi impirno eh. Pero giinan kasi Ginoo, dili ka maimpirno. Dili na ka kinahanglan mo, ato mo, mamatay pa ka dahil matubang kasi Ginoo, dahil makadungog kang Ginoo nga dili ka maimpirno, no. Dili na ka kinahanglan na, nga naman, na may Bible, ug ang Bible gitawag ni siya pulong sa Ginoo. Kay pulong man paminawan nimo dahil imong tuhuan. Pag ingon di ka malaglag, di yo ka malaglag. Amen. So then sa akong nagpabaptize ko, ako na-experience ang joy, the joy of obedience. Obeying the Lord in baptism. Ninduta din, no? Ninduta din yung magpabaptize ka, no? Nga naman, imo mo ma-feel nga, ni-obey ka nga ito sa Ginoo, ni-obey ka si Jesus Christ. Dahil sunod mga kaigsunan, sa diya nga, dili lang kay the joy sa dihang doon ay gitawag church membership din sa dihang nagbasa ko sa Bible John 3:16 uban pa mga verses about salvation
mga kaigsunan, dito na ko na-experience ang joy. Joy to understand the Word of God. Ang joy ba nga, wow, nindutan is Ginoo, no? Hala, naman na kay mansion dito sa langit. John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in me. In my Father's house are many mansions. Pagbasa yun ako ng verse, uy, nindutan, no? Imo ba nang na-experience ini nga na? Daghan kayo about the presence of God, about the Lord is my shepherd, ninduta. Baga, Psalm chapter 1 verse 1 nga, blessed is the man that walk in the, mga kay daghang mga verses sa Bible. Nga akong nabasan, nakaingon kong, wow, pagkanindot gid ay sa Bible. Amen. Mga kaigsunan, there's joy. Joy. Then, sunod, ako na-experience the joy of, kanang gitawag, the joy in prayer. Kining kalipay diya sa prayer ba? Experience mo, anak? Pamina mo, ang atong, kinsa may naka-experience diri nga, grabe yun niya problema. Patas ka mo, dako kayo mong problema. Babe, taas ka mo, babe. Huy, pamina mo, kung dako gali kag maka-experience kag dakong problema, ayaw mo og ka-discourage. Pastor, ngano, wala ingon nga nangandoy ta na, pero kung ialaw na sa Ginoo nga giniagi ka na nga dako nga problema para sa imo murag wa nay laing lusot. Muna gingon sa kanta nga, when there is no, it seems there be no way. Para nimo muragwa na kay kalusan, muragwa na paagi nga na muragwa solusyon, murag lisod jud kayo. Mga kaigsunan, that's the time nga mo butang ka sa imong pagtuod diha ni Kristo. Diha sa prayer. Mayon ka sa Ginoo, Lord, ikaw I surrender all. Lord, akong gitugyan nimo ang tanan. Lord, ikaw mo ay magtrabaho ani. Ginoo, ikaw mo ay maghimo ani. Ginoo, diha nimo ma-experience sa diyang tugo, sa diyang i-answer sa Ginoo ang imong prayer. Ma-experience mo ang joy. Kasi may naka-experience na giansiran sa Ginoo ang prayer. Pataas ka mo. Wow. Bigyan sabi, wow! Daghan na ta. Pero di ba doon ay time nga murag makalimot ka na? Malimot ta. Doon ay joy. Diya sa prayer. Then napag sa joy, mga kaigsunan, joy in church attendance. Kanang mo attend kag church ba? Salamat ko ni Pastor Carl. Kini siya, nasakit din siya. Bisig naara na siya. Di mong siya magsabaw sa'yo, magsakit. Nasakit na siya. Gali, atong yambo si Ma'am Girlie kay naapa. Sakit paghihapon ng taon. Kung sa'yo may sakit siya, murag COVID to, Pastor. Ikaw, mura ramang ga, di magka-COVID. Okay ra nang kumura. Pero ang point ako, mga kaigsunan, naningkamot gud taon siya ligo. Tingkamot yung kamang dari para lang yun makani sa church. Di ba? Kamo naman mo, daghang mga problema, daghang mo atimanon sa inyong balay, pero naningkamot yun mo nga makaabot mo sa church. Ako, sa una, maglagot man ko aning mga malate bitaw sa church. Karon dili na ako maglagot. Nga naman, at least, nasa kong kinabuhi nga, di ba sa'yo nga pag-ari sa church? Napa mo di ba? Amen? Di ba kasi man nag-struggle o gari sa church karon? Wala mo mag-struggle? Kaya ako, di pa ko pastor, di na ako simbaron. Di ba? Ang point na ko mga kaigsunan, there's joy in attending the church. Doon ay joy.
Kita ka ni Brad, kita ka ko ano-ano. Sa mga young people, kita ka sa imong cross. Unsa ba niya? Oy, kita ka. Pero na po yung uban, ay, di lang ko masimba kay makakita ko sa kong giutangan. Siya dito. From point na ko, there is joy in attending the church. Joy in singing, joy in singing. Mga nindot kay ikanta gud, lahi ra gyud ang kanta sa church. But sometimes mga kaigsoon nawala na siya nga joy. That's all nga joy mga kaigsoon, the joy of giving. Doon na ba kay joy sa giving? Abi ni mo no? Lisod ba kaning giving? Basta dako nang imong i-offering. Napa mo diha? Okay, ako mas na. Sayon ra kaning giving, basta ang imong i-offering, gagmay ra. Sayon ra kay dai. Palitag magtayos ka og pila 10 pesos, piso ra guna. Magtayos nakay 1,000. 100 pesos ra. Pero kanang makadawal ka 100,000, wala dako naman din eh. Maingon ra ba mo dayon ang imong asawa? Hala dad, dako na lagi na dad. Makadawat ka 1 million. Hala, pila may offering nga ng 1 million, di na kay 100,000? Na, lisod na kaya ng giving. Lisod na kaya na. Napa mo? Kamo, maglisod ganay mo ana. Di mo nang di mo tagaas Ginoo kay balo man Ginoo maglisod mo. Mo nang i-practice ron mintras gagmay pa. I-practice, gagmay lang, practice. There is joy in giving. Kano, pagkutan ng mga tao nga bisag pamina mo. Kini mga di ba ta mga milyonaryo? Pero by the grace of God, mutuyok maghihapon ang electric fan. Sa ito pa, makabayad gihapon ta. Pilay bayro nun? 62,000, 50,000 ang bulan. Kung walay nag-offering, walay nag-giving, ba't di tagabayad na? Natay mga bayro nun sa sakyanan. Nay bayro nun ng sakyanan, tag 50,000, daghan. Nabay mga unsa ba dia? Mga napay ato ang mga gipang himo dia. Dili na mahimo kung wala nag-offering. Joy. Doon ay mga Kristohanon, there's joy. Na feel joy of giving. Dahil ang kalima mga kayo, there's joy in winning soul. Doon ay joy basta makakabigag ka lang. Amen? Sulayin ninyo, kamungwa pa kasulay, sulayin gina ninyo. Imbitar lang silingan, imbitar o kumpare, imbitar o classmate, imbitar o imbitar. Sulayin, istoryas pulong sa Ginoo. Sa ako nang kining tawag og doon ay joy sa makakabigag ka lang. Amen? Pero the question is, asa naman na sila? Minaw, katong i-mention, prayer, Bible, church attendance, giving, sulwining. Kung kanang tanan, wala na diha ninyo. Mga kaigsoon, you need revival. Kung wala na sa ato, kinahanglan tag revival, ang atong prayer nga to sa Ginoo, Lord, revive us again. Why? Na-experience to ni mong sauna nindot kayo. Pero kung ano ka-experience na something wrong sa imong Christian life, waka ka-experience ng giving, waka ka-experience ng Bible, magbasa sa Bible, waka ka-experience na akong gimension ganina, mga kaigsunan, you need to be born again. Kinahanglan ka masave. Amen? So, mana ko sa kumali?
Pwede na tamang uli. Actually, nagwali ko sa ako ang kaugalingon mga kaigsunan. Huwag mo kay balo nga kami mga pastor, mga luya po mi. Kung maluya mo, maluya po mi eh. Pero naning kamot mi. So, ang atong buhaton na ni mga kaigsunan o among gibuhat, among gihimo, we apply discipline. So, ang uluhan sa mensahe ron, apply discipline. Apply discipline. Ambot pasabot mga kaigsunan, ngano man lagi, apa minaw, dili ta mag-agad unsay gibati nato o aron ka magpadayon sa pag Bible study or sa prayer, mga kayo, ayaw mo pag-agad sa inyong feeling. Ayaw mo pag-agad. Ngano man lagi, oy kamo mga trabahante, kamo mga naay mga opisina, naay mga business. Kapila na kahigayon nga wa gid nimo gibatig atong opisina, pero ni adto gid mo opisina. Nga naman. Kamo mga estudyante, di mo ganahan. Pero nganong nanarbaho, anong nangiskwela magid mo? Why? Iyon yung gi-apply ang discipline. Kaya nga naman, kung di ka mag-apply og discipline, makaangkon ka sa consequences, resulta na, football kasi mong trabaho, hagbong kasi mong pag-estudyante. Di ba? Pero nga nung imong gidisiplina, imong matakag sa iyo, kinalang di ka magulakwat sa tungod kay, why? Tungod kay, gusto ka nga, doon na kayo success. Huwag imong gitanaw sa unahan, nga diin, doon na yung kayo success. More lampos juga. Pero maniniya, unsa ka kon, imong giagad ang imong feeling. One day, ingo sa akong papa, pa, di na ako maskwila. That was third year high school. Pa, di na ako maskwila. Ha? Nga naman, basta lang. Karon, di man yung go, eskwela man yun. Akong himo, namay ko na, namay mga barkada ko, bay, magpaupaw ta. So, nagpaupaw mi. Ako mo'y leader atong amo hanggang silbi. Nagpaupaw mi. Kaya mga banghor mo ko, paupaw, ikaw, dili ka magpaupaw. Dili ka mapil sa tuwang kuhan. O paupaw mi, tanan. Pagkakita ni Papa sa kong ulo nga murag tungol, siya nga, kining rebuilding na basta ka, bot lang, di lang ko mo istorya sa kuhan. Pero ang laktor kapag istorya, giginan ko sa akong papa. Di magkakamuka, pa di ko maskwila, kaya akong pasangil, upaw gud ko. Ano ba? Ako itong itoyo ang nagpaupaw. So, sige, di magkakamaskwila, daruhan ni tanan, hindi daruha, katong kalubian, kaputing daghanang gamot, lah, daruha ni, daruha, katong pagawan, baliha. Usak simana na kong daro, gikan sa, kabulo mo kung sa kinabuhis daro, paakong kagulmigas, magnimaho kang lapok, manimaho kang iyo, yaks. Sabi mo, ingon ko sa kong papa, pa, may eskwela ko, Lunes, pagka-Lunes, eskwela ko, sunod Lunes ba? Oh, nag-ilis mo na ka. Oh, may eskwela ko pa. Kung wa, paghako pa eskwela ha, pareha ko sa kong silingan nga nananggot. Nanggot. Hangtod nga nahagbong na lang sa sanggutan o wa mahagbong wala mo undag pananggot. Mga kaigsunan,
O sige, himo ni Papa, discipline. Discipline na ako, tagabi ba? Sige, sige. Mga kaigsoon ng pamina mo, daghan ba sa itong kinabuhi nga sometimes wala lang nato ma-feel ang pagdisiplina sa Ginoo sa atoa. Number one, mga kaigsoon, ang Ginoo mo ay nag-apply, nag-disiplina ba nato. Tanaw na to. Sige sa Bible. Ang anak niya sa sa Hebrews chapter 12 verse number 5. Hebrews chapter 12 verse number 5. Ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as children. My son, despise not thou the seasoning of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Mga kaigsunan, tunay gitawag chastisement. Ang Ginoo sa diyang mag-anak ka niya, tinuod ka nga anak, dili ka silutan, kundili disiplinahon. Lahi man ang silot, lahi man ang disiplin. Sa diyang naay mga pagsulay nga mabot si mong kinabuyon sa badya, ikaw ra gyud nakahibalo, gidisiplina ba kas Ginoo o unsa badya? Or mga pag-antos ba na? Sabi nga nila nga, mga pagsulay ni pastor sa kong kinabuhi, mura bag feeling righteous. Pero ang pag ikaw rin makaingon na nga, listen man kay moingon ko nga, or kami moingon, or laing tao moingon nga, Brad, kastigo na nang imuha. Dili man na, wa man may katungod. Pero man niya, ikaw rin nakahibalo nga disiplina kas Ginoo. Amen. Tanawa, verse number 6, on second sa Bible. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Basta anak kas Ginoo, kastiguhon juga. Naapagid, verse number 7, ingan siya, if ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the Father chasteneth not? Basta anak gyud ka sa Ginoo, kastiguhon ka. Pero kung wa kay kastigo, dili ka anak sa Ginoo. Mo na gingon, verse number 8, and say sa Bible, if we be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung wa gyud ka makatilag kastigo, di gyud ka anak sa Ginoo. Verse number 9. Furthermore, we have the Father of our flesh, which correcteth us and give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of the spirits and live? Ang buot pasabot, kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, disiplinahon ka, kunya, ang tuyo sa Ginoo para doon na kay tarong nga kinabuhi. Kinalan atong i-respect, atong respetaran ko no, kung nagrespekta sa itong Papa, kung sa pagkanganganong di ka mo respeto sa imong the Father or God, the Father. Sambot ba sabot, nga ang chastisement, mga kaigsunan, mubunga na siya o respect nga to sa tong our God the Father. So, lakto nga pag-istorya, mga kaigsunan, gidisiplin ta sa Ginoo. Dayon sunod, kinahanglan ka mo apply kag discipline sa imong kaugalingon. Muna gitawag self-discipline. Ayaw tuguting ang Ginoo pa mo ay mo disiplina din mo or other laing tao nga mo disiplina nimo. Ikaw mismo mo ay mo disiplina sa imong kaugalingon. So, unsa man nato ni? We need to force ourselves. We need to force atong pugso na itong kaugalingon. Pastor, di mo na pwede, dili pwede. Pugso na to itong kaugalingon. Number 1, pugso na to atong kaugalingon mubasag yung Bible. Apa mo? Timanin ninyo, kamong na ay mga Facebook, na mo mga YouTube, unsa ba na mo mga cellphone.
Nganong wa mo kabasa og Bible tungod kay wa ninyo giuna og basa ang Bible. Oh, hilom lagi mo. Hilom lagi ta. Kunya, sa dihang naay mga panghitabo sa itong kinabuhi, nga gidisiplina to sa Ginoo, may nga rin banindag, wadyo ko, gibless sa Ginoo. Miserable ako, wak, bugnaw kaya ko Kristoanong kinabuhi ron. Bugnaw kaya. Abi mo nga nung nabugnaw ta? Tungod kay unas na nawa man tay kalayo diya sa sulod na to, gikan sa pulong sa Dios. Iba ninyo mga kaigsuhan, salamat nga doon na church member ganina na istorya. Pastor, nindutas kong gibasa about the life of Nahum sa to. Kumo ba? Pero wala may time mag-discuss kay wala ni time. Pero nindot kayo mugawas gyud na si babaon sa imuhang nag-meditate diha. Napa mo? Usay atong ma-share impeachment. Ato ma-share ang mga witnesses nga way klaro. Ato ma-share kanang mga vlogger. Ato ma-share katong sabada mga kaigsoon wa gyud na pamina mo. Tanawa sa inyong kinabuhi, di ba? Magkaanamog kabugnaw yun. Dili lang kayo mabugnaw, mahimog yun mong ice. Basta ice na gani, wala na yun. Di na makadumdum og church. Inyara bang inyong pasangilan? Si Pastor Manggod. Pamina mo, mundang galing mong church. Ayaw po pasangilan niyo Doble lang sa ninyo. Naman ko yung mga fault, pero ayaw lang mo. Si Pastor Manggod, na ako'y ko, ay naunsa Kamu gali pastor sayon ba? Napabudya. Kasagaran rabas ng mundang og simba, ako kayo pasanginlan. Pamina mo, huna-huna gali mo mangundang og simba, ayaw taong ko yung pasanginli, Sanginli po ninyo kagalingon, ako manggod, sige lang kong tanaw reels, ako manggod, sige kong tag Facebook, ako manggod, ano kayo basa-basa og Bible, kamo mo Di backslide pa mo, i-appeal pa ko ninyo, igihimo pa ko niyong tadtaran, kaluoy po din taon. Church, pamina mo, force yourselves, i-force sa imong kagaling pagbasa ng Bible. Pastor, di mo ko ganahan, bahalag di ka ganahan. Nga mo kaon mo lagi ka, bisag wa kagiganahan. Kaya di ka magkana magkakaluya, hanton, masakit man gaong di ka magkaon. Karon sa imong espirituhan ng kinabuhi, asa may pagkaon na to. Unsay sa Bible, 1 Peter chapter 2, verse number 2. Unsay sa Bible, desire the essential milk of the word. Kinahanglan ta gatas ang pulong sa Ginoo. Force. Pero pastor, wa may gana. Why gana? Bahalag way gana. Ngano mo trabaho mo lang ka, bisag way gana. Ugsa. For God so loved the world. Basta pulong sa Ginoo magduka, pero grills di juga magduka. Anton mag-aanan lang ko sa aanan lang ko sa cellphone. Anton hagbong lang cellphone sa ang kuya pagod kay nakurentihan pagod kay nga naman bisag i-charge. Allah, sige gapog cellphone. Okay ngon butag may rapod. Kita. So, ang buhat pasabot mga kayo, force yourselves. Unsay sa Bible, unsa dining Bible ay mga kaigsunan. Ang Bible, mura na siya og matod pa sa Hebrews chapter 4, Hebrews chapter 5, verse number 13. Hebrews 5:13. Everyone that useth milk is unsilky. Okay, verse number 14. Kuha lang ang verse. But strong meat belongeth to them
that are of full age. Mga kay ilahanan nga ganahan na kang mubasa sa Bible, nya ganahan kang mo meditate sa Bible, muusap sa Bible, mga kaigsunan, basta dugay-dugay na kang Kristohanon, gitawag na kang mature na kang Christian. Bago pa kang Christian, pagbasa ng Bible, unaha itong mga sayon na kayo. Kining Bible mga kaigsunan, mura ni siya og mathematics. Di ka kahibalog unsang equation kung di ka kasabot usay 1 plus 2. Di ka kibalo na unsa ba dia? Food. The Bible is like a light. Hebrews Psalm chapter Psalm 119 verse number 5. Psalm 119 verse number 105. 105. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dagan pa kayo, ang word of God, mura siyang martilyo. Muna mo pokpok sa gahi, sa itong ulong nga gahi, sa Jeremiah chapter 23, verse number 29. Ang pulong sa Ginoo, muna na siyang kalayo. Mura na siyang martilyo nga mupokpok sa itong ulo. Muna nga, kung maigo, tas mensahe, mga kaigsunan, pasalamatan nato ang Ginoo. Amen. Kay giduk-duk ta. Daghang kaya itang mahimuan ng Bible. So, meaning, i-revive ni mo, i-force mo kagalingon, i-force mo pagbasa ng Bible, ikadua, i-force mo kagalingon sa pag-pray. I-force. Ako kadaghan ko nito buwan na, nga di ko ganahang magampo. Pamina mo, kung dilit na magampo, kinsa may mo ampo para ninyo eh. Kini nga tuwa, dili man ta parehang kanang uban bitaw manuho lang. Bro, di ampo mi dito, bro. Pila may mong tagpilang oras imong ampo. Kaya ma-apply na lang tele ko. Pray. Pusa imong kaugalingon mo, bro. Lord, di ba ako ganaang mag-pray? Confess. Lord, sulti ang Ginoo unsa siya. Kinsa ka? Mga kaigsunan, ayaw ninyo gi-underestimate ang prayer. Kaya ang prayer, mga kaigsunan, mura kang nagtanom. Muabot ang time nga makaani ragana. Prayer. Kining tanan, mga kaigsunan, resulta ni sa prayer. Kamong tanan, kitang tanan, resulta ta sa prayer. Unsa ka kung wala nag-pray? Force yourselves to attend church. Pugsa imong kaugalingon pag-ari sa church. Imong i-force imong kaugalingon to obey. Hebrews chapter 10, verse number 25. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of the some is. Yun siya, ayog biyahe ang panagtigom sama sa gibuhat sa uwan. Ngawa na manimba. Di na nagahang manimba. Kung mingon anak tanan atong kinaya, di na taganahang manimba. Pagsawa mo, palitag di na mo ganang mo simba, ihina ko. Kaya nga naman, mukuyog ko ninyo. Kamukha mo rade. Kung mga ligo mong dagat, apil ako. Bitaw. Ang buhay pasabot na ko mga kaigsunan. Niyaman ta. Dito. Simba ta. Pugsay mong kaglingan mo, simba ka. Pero wala may gana. Bahala ko ay gana. Simba gihapon. Force. Then force yourselves giving. Force yourselves in giving. Pugsay mong kagalingon diya sa giving.
Ingon ang asawa, "Love, pilay mo na income ron, love." Na ako'y 100,000 day. Pila may offering na to, ana, love? 10,000. Hala, love, dakuha na, oy. Ingon na yung bana, "In Jesus' name, pahawa, Satanas." Nahibos ang tao ng asawa, nga lang siya, giingan lang, in Jesus' name. Gipangutanos ba na, "Day, nganong imo kong kasaot ganina?" Siya nga, "Dili, manggod. Ang yawa manggod mo naguhunghong nako nga ayaw pag-offering. Unya, wa man kong matuo, ikaw mo gigamit nga sulti na yung bana nga anugon kay na. Moto nga ikaduhan naman gadi, ako kang kasaot in Jesus' name pa." Giingnan dahil ng yawa. Giingnan ng yawa. Ningon ang yawa niya. "Uy, kadako ana. Ayan nag-ihatag. 1,000 may hatag niya." Ningon dahil tong sa Kristohan siya nga, "Ikaw ang yawa aga. Di gani ka muhunong ron. Ako maning ihatag tanan." Ihatag maning ako tanan. Wala lagi. Ningon ang Bible, "Resist the devil and he will flee from you." Amen? Resist the devil. James chapter 4 verse number 7, resist the devil and he will flee from you. Giving. Force. Pero pastor, wala man ay panalangin basta pugson na ibaday. At least kay balo kagunsa dahil na nga kay balo naman kagunsa gingon sa pulong sa Ginoo, "Give and shall be given." Dayon, force yourselves to win souls. I-force imong kauglingon mga sulwin ninyo ga. I-force imong kauglingon, mulakaw juga, musulti juga. Hilom lang kita. I-force. Pero pastor, di man sila maminawa, pagani ka kasulti. Pero pastor, murag basig kuhan ko, basig gisipat-sipatan na po sa mata. I-force. Amen? Mga Kristohanon, walay revival nga mahitabo sa atong church, walay revival mahitabo sa atong kinabuhi, kundili nato pugson. Because we are now in the last days, perilous time shall come. The love of many shall wax cold. Mga kaigsoon, kundili na to i-force. Kinsa may magtrabaho sa buluhaton sa Ginoo. Kay ang tanan pareha man ka nato kinaiya nga unya na lang, murag laay man, dili na pwede. Our God is faithful. Wala maingon ang Ginoo, di lang sana ko ipasilang ang adlaw ron kay tapulan ko. Or ang adlaw maingon, di lang sa ko. Ang mga ulan nga gisugo sa Ginoo, maingon ang mga ulan, ay lang sa, di lang sa ko. Mga hangin, undang lang sa ta. Mga tanom ay lang sa magpamunga. Mga hayop ay lang sa magtubo. Mga kaigsunan, kining tanan faithful sila nga nituman sa giingon sa Ginoo, be faithful. I-create ni tanan mga kaigsunan para nato. But ang question na why we are not faithful? Pastor, wa man gud nako na feel, ayaw pagpaabot og feeling. Force. Ninugtang doon na paliog. Church, again, dili ka ka-experience o revival or joy kung wa pa nimo, madawat si Kristo ngayon manuluwas.
kinahanglan magdawat ka ni Kristo ng imong manuluwas. Pero kung imo nang gidawat si Kristo ng imong manuluwas, sa imong na-experience ang joy sa pagbasa ng Bible, pag-pray, pag-attend sa church, giving, soul winning, na-experience nimo ang joy. Kanya gusto ka nga mabalik na. Ang solusyon para mabalik na, we need to force ourselves. Ito ko atong ulo, ipingo atong mata. Istoryahe ang imong ang Ginoo. Ask forgiveness. Lord, I'm sorry. Wa na ko'y gana sa pagbasa sa Bible. I'm sorry. Lord, forgive me. Wa na ko'y gana nga wari sa church. Wa na ko'y gana nga moawit sa lawiton. Wa na ko'y gana. Ginoo, we need to confess. 2 Chronicles chapter 7 verse number 14. If my people which are called by my name and humble themselves and pray, and I will heal their land. I will forgive their sins and I will heal their land. This church, tagaan rin ng Bible, kung ang tanang o ang mga tao, ang mga Kristiyano, doon ay pag-ampo. Thank you, Lord, sa imong faithfulness, Lord, sa imong mensahe. Thank you, Lord, sa imong paglihok sa among kinabuhi. Oh God, I pray, padayon na, Lord, mag-bless na mo. You bless this church. Lord, I pray, dili mi kapuyan sa mga buluhaton o Diyos imong gisangon na mo. Di mi kapuyan sa pagbasa ng Bible, pag-pray, pag-anhin sa church, giving, o soul winning, Lord. Tabagi mi. Giyahe mi, O Diyos. I-bless ang matagusa, O Diyos. Nga doon ay pagpaningkamot, sila magamit sa imong luton. I-bless ang matagusa. Amo ning gambon in Jesus' name.